Kapag narinig natin ang salitang ultra sa midsole, automatic mataas ang expectation. Dapat mas advanced, mas kakaiba. Sa Anta G21 Pro, ginamit nila ang bagong Ultra PG7 foam, samantalang sa Anta PG7 Travel, naka-plain PG7 foam lang. So ang tanong, ano ba ang pinagkaiba ng Ultra sa regular version? Tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng Anta na nakabase sa TikTok shop para gawa ng promotional at review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review, at lahat na magiging opinion ko dito ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs ito. Unahin natin sa upper. Ang material dito ay tinawag na 80 Fiber Light Upper. Ito ay gawa sa high strength fibers na may triple layer composite build na nakadesign para mag-wrap ng buong paa. Mas matibay ito kumpara dun sa basic polyester dahil may halo na polyester, cotton at premium yarns, kaya may balance ng comfort at resilience. Meron ding zone engineering para sumunod sa contours ng paa, kaya mas nagiging adaptive ang fit. Kapag tinitingnan ko ito, marami siyang maliliit na butas para sa pagiging breathable at supportive construction na intended for longer wear. Meron itong 7 lacing holes. Yung pang-7 lacing holes niya malapit sa ankle area. Yung sintas naman ito medyo mahaba, so mako-customize natin yung pagtali dito para maigpitan natin ito ng maayos. Yung tang naman ito dito sa part na to, makapal ang material pero hindi naman sobrang kapal. Soft yung nararamdaman ko dito. Nakakadagdag to sa comfortable na pakaramdam sa upper part ng paa natin. Yung collar lining naman ito, meron padding. Dito sa part na to, makapal ang material. Malambot yung nararamdaman ko dito. Nakakatulong ito para may lock ng maayos yung ating heel at hindi basta-basta magkaroon ng irritation yung ating Achilles. Yung heel cup naman ito, matigas, nakakadagdag ito sa overall structure at stability ng sapatos. Pag-usapan naman natin ang midsole. Ang gamit dito ay PG7 Ultra Foam, isang dual component polymer na may nitrogen-infused microcellular foaming. Kung technical terms ang pag-uusapan, kaya nitong magbigay ng around 85% energy return rate based sa lab-tested values. Meron din siyang PG7 value na less than 8.0 na ibig sabihin mas mababa at mas maganda ang shock absorption. Tinatawag din ito na super critical foaming na nagre-resulta sa mas responsive feel at may rocker geometry para makatulong sa smoother transitions. Bukod doon, dahil may nitrogen micropores, mas maganang material pero structurally stable pa rin. So ito guys ay merong 8mm heel to toe drop pero wala akong nakita kung gaano kakapal ang midsole nito. Try kong kuha ng estimated na sukat. Disclaimer, yung makukuha kong estimated na sukat dito ay hindi official lab measurement. Possible na magkaiba ito, depende sa shoe size at iba pang factors. Ginawa ko ito para makapagbigay ng honest review. So tinanggal ko yung insole at sinilip ko yung loob ng sapatos kung saan ako magsisimulang magsukat dito sa forefoot at nakakuha ko dito ng estimated na 28.6 mm. Dito naman sa heel, sinilip ko din kung saan ako magsisimulang magsukat. Nakakuha ko dito ng estimated na 36.5 mm. Sinubukan ko din kuha ng estimated na sukat itong insole at nakakuha ko ng estimated na sukat dito ng 4.9 mm. At yung material nito guys ay hindi basta-basta. Kapag pinipress ko, malambot siya pero mabilis mag-bounce back. Merong support sa arch, pa-curve dito sa heel. Nga pala guys, nung tinanggal ko yung insole, napansin ko dito sa loob ng sapatos, meron siyang internal strap system na connected dito sa tang, which adds to the midfoot lockdown. Pag-usapan naman natin guys ang rubber outsole. Ang material dito ay AWR floating rubber, isang ultralight density rubber na proprietary ng Anta. Base sa odds, mas magaan siya ng roughly 23% at mas durable ng 66% kumpara sa standard rubber. Tingnan nyo guys yung rubber outsole ng ganitong angle. Pag ganitong angle, So balikan nyo yung part ng video na to kasi ipapakita ko rin naman yung rubber outsole pagkatapos yung itakbo kung mabilis pang mapudpud ito. Nga pala guys, kung mapapansin nyo yung kanyang outsole ay medyo malapad. Dito sa forefoot meron siyang 117.5 mm. Dito naman sa heel ay 96.5 mm. Kaya sa tingin ko, mas accommodating siya sa iba't ibang foot shapes. 228 grams sa size 7. Tara, subukan na natin to sa pagtakbo.
Sa midsole, ang feel ay nasa gitna. May sapat na softness para i-absorb ang impact at may firmness din para maging responsive. Para siyang may cushioning pag landing pero meron ding rebound para tuloy-tuloy yung transition. Habang ginagamit ko siya, wala akong naramdaman na discomfort sa lower body, especially sa paa. Ibig sabihin, yung fit at cushioning ay sapat para hindi mang-pressure o mag-trigger ng irritation during the run. Based sa naramdaman ko, yung midsole tuning niya pwedeng magustuhan ng mga runners na hinahanap yung balance, hindi mushy, hindi stiff, kundi geared para sa steady pacing. Dahil may tamang softness yung midsole, pwede siyang gamitin hindi lang sa steady runs, pero pati sa relaxed pace. Parang easy jogs o light runs na more on comfort kaysa sa bilis. In terms of responsiveness ng midsole, tinest ko siya sa pace na nasa 5 to 4 minutes per kilometer. Ang feel niya ay bouncy, pero hindi explosive. At hindi rin kasing bilis ng reaction gaya ng mga carbon plated shoes. So doon sa ads nila na sinasabing pwede siya sa around 430 pace, masabi kong tugma naman. Pero syempre, hindi natin ito i-push sa kanyang limit para malaman natin kung meron pa siyang ibibigay na response. Wala na ako masyadong nararamdaman na rebound ng midsole sa 3 minutes per kilometer. Pure cushioning na lang sa ganyang pace. So masasabi ko na bagay siya sa tempo runs o controlled speed sessions. Pero kung ang hanap mo ay super explosive na ride para sa all-out racing, hindi siya ganon ka-aggressive. Yung rocker geometry nito hindi siya sobrang aggressive na tipong pinupush ka kaagad tumakbo. Sa mabagal na pace, smooth lang yung transition. Pero kapag binilisan mo, doon nagiging active yung pagiging aggressive niya. Mapapansin nyo din guys o mararamdaman ninyo na yung paa nyo dito sa may bandang forepot ay nakatingala. Ang stable din itong sapatos kahit dumadaan ako sa pantay na kalsada, pa-curve, pababa, pataas, steady pa rin yung ride. Kapag naglanding, hindi shaky at ramdam na nakatulong yung lapad ng outsole sa forepot at heel para maging stable yung takbo. Yung rubber outsole napansin ko makapit siya sa asphalt at concrete kahit medyo basa yung surface. Sa 16 km na takbo ko gamit itong sapatos, consistent pa rin yung cushioning at response ng midsole na naramdaman ko. Kaya sa tingin ko, pwede ko siyang gamitin ng half marathon o pataas. Sa upper layer naman, secure yung fit na naramdaman ko. Hindi gumagalaw yung paa ko sa loob ng sapatos. Malaking tulong dito yung internal strap system. Ramdam ko talaga yung support lalo na sa may bandang arch area. At dagdag pa, hindi rin uminit yung paa ko sa loob kahit tumatakbo ko. Na-appreciate ko din yung padding sa collar lining at yung rigid heel cap dahil nakalak ng maayos yung heel ko, walang slippage. Nga pala guys, ang tang nito ay hindi gaseted na nakatay sa upper layer pero hindi ako tumigil sa takbo ko para ayusin ito. Nanatili ito sa pwesto buong takbo ko. Dahil meron itong isang lace keeper para panatilihin itong tang sa pwesto. Pag-usapan naman natin guys ang naging fitting dito sa paa ko. Dito sa toe box medyo maluwag ng konti nararamdaman ko dito. Dito naman sa gitna, tamang-tama lang. Hindi maluwag at hindi naman sobrang sikip. At dito naman sa heel, fit na fit yung nararamdaman ko dito. So para sa akin itong sapatos ay pwede sa malapad na paa, medyo malapad na paa at sa normal na lapad na paa. At sa tingin ko, hindi ito pwede sa narrow ang paa. Dahil sa baka maluwagan kayo dito at maging unstable kapag tumatakbo kayo. Pagdating naman sa sizing nito, ito po ay true to size. Pag-usapan naman natin guys ang durability nitong sapatos. Unahin natin sa rubber outsole. So naka 16 kilometers na ako dito. Ito na ang nangyari sa rubber outsole. Dito may konting-konting gasgas. Dito may konting-konting gasgas. Nandiyan pa rin yung mga pattern. Dito sa gitna, wala pa masyadong kagasgas-gasgas. So para sa akin, yung rubber outsole ay matibay. Ito naman guys, ang nangyari sa midsole niya. Merong malilit na bitak pero hindi naman sobrang lalim. Hindi na bakbak yung kulay. Dito sa kabila, may mga malilit na bitak pero hindi rin sobrang lalim. Kanina nung tumakbo ko ay medyo maambon so nabasa yung upper. Tingnan natin kung nawala na yung dikit ng upper layer at ng midsole. Unahin natin dito sa may bandang toe box. So nakadikit pa. Dito sa gitna, nakadikit pa. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa. Dito sa back, nakadikit pa. Dito sa kabila, nakadikit pa. Dito sa gitna, nakadikit pa. Dito sa may bandang toe box, nakadikit pa. Dito sa harapan,
nakadikit pa. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, yung midsole niya. Hindi mabilis ang reaction at hindi explosive yung response. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, wala man lang siyang reflectorized design para sa dagdag visibility. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito yung upper layer niya. May halong cotton, possible na mag-absorb ng tubig yung material kapag nabasa. Ang effect, nadadagdagan ng konting bigat. Pangapat hindi ko nagustuhan dito, wala man lang siyang heel pull tab para madali man lang natin may suot yung sakong natin dito. At ang panglimang hindi ko nagustuhan dito, hindi gazetted ang tag. So nandito guys ang Anta PG7 Travel 2 at itong 2S. Pagkumparahin natin itong tatlo. Nga pala guys, ito ay quick comparison lang. Sa pagiging malambot ng midsole, nangunguna ang 2S. Pumangalwa itong version 2 at pumangatlo itong G21.4. Sa pagiging responsive naman ng midsole, nangunguna ang G21.4. Sumunod ang version 2, pumangatlo itong 2S. Sa pagiging magaan naman itong tatlo, nangunguna ang G21.4. Pumangalwa ang version 2, pumangatlo itong 2S. Sa pagiging stable naman itong tatlo, paras lang itong stable. Sa pagiging breathable ng upper layer, nangunguna ang G24, pumangalwa itong version 2, pumangatlo itong 2S. At sa pagiging comfortable naman itong tatlo sa pagtakbo, comfortable itong tatlo gamitin sa easy run. Pero kapag mabilis na pace ang pinag-uusapan, mas comfortable gamitin ang G21.4 dahil ito ay magaan. So yan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Lagyan nyo po ng vouchers para mas makalis pa kayo. Maraming salamat po sa suporta at panonood. Ingat po kayo. Run safe.